Carl Loyola again, welcome to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. March 18, good morning everyone. Ayan, panibagong chikahan na naman ang hatid ng ating podcast ngayong araw. So kung bago ka pa lang nanonood dito at hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na dyan, mag-comment at mag-like na rin para talagang engaging ang ating discussion ngayong araw. At kung sa tingin nyo mahaba itong ating podcast, gawin nyo na lang siyang background habang kayo naglalaba, nagluluto, kumakain, nag-gym, or kung ano man ginagawa nyo dyan. Yan, para naman kasama ko kayo sa mga chikahan ngayong araw. So yeah, tutok lang. Nauna si Maharut sa ating live. Ayan. Thank you naman Maharut. Talagang nino-notify mo ko pag magla-live. Again, sa mga viewers natin, magandang gabi. Wala kasi wala akong schedule ng live. Like kunyari, every Wednesday, Thursday, mga ganun, Monday, Tuesday, 7 p.m. Wala akong schedule kung kailan lang talaga ako magka-time. Pero pinipilit ko na magka-live at magkaroon ng live stream entry sa kabilang app ng 2 beses sa isang linggo. Like for example, Wednesday, meron akong ang entry ng live stream. Tapos, weekends na ulit. So, dapat meron tayong entry ng twice a week para hindi mapanis yung app sa kabila. At para hindi mapanis sa mga updates sa mga chikahan tsaka sa mga ganaps or sa kwentuhan natin. So, sa lahat ng mga viewers natin, magandang araw. Magandang gabi. Ayan. Kasi marami nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, kaya magandang gabi, magandang araw. And ibang-ibang oras nyo kasi rin napapakinggan. Pero yun nga, sa mga hindi nakaka-catch up dito sa TikTok, ayan, nandun tayo sa kabila. Ayan, ina-upload ko rin to sa kabilang channel. Okay. Mr. Jayco. Uy, long time no see. JC. Nakaka-live kita dati, di ba? Nag-uusap tayo sa live dati. Magandang gabi. Yes, good evening. So guys, update Miss Universe Philippines. Miss Universe Philippines May 1st. That's Friday, Labor Day. So sa lahat ng mga magli-leave, makakapag-leave na kayo kasi March pa lang. So meron pang 2 buwan technically. Makakapag-file na kayo ng leave kasi yung iba, di ba, may pasok May 1st. Double pay, mga panggabi, especially mga nasa BPO. Ayan, so makakapag-leave na tayong lahat. Maharot ni bukas yung ilaw sa likod. O nga, nakalimutan kong i-open eh. Yes, holiday ang May 1, pero yung mga nasa BPO sector, na paggabi nga, may mga pasok. And gustong-gusto namin yan. Like for example ako, may client ako na paggabi yung work as assistant, virtual assistant, yeah. So paggabi, May 1, may pasok naman din kami talaga, or may work. Maharut, yes, holiday ang May 1. Masarap pumasok kapag double pay, oo, kasi alam mo yun, pumapasok naman tayo araw-araw ng hindi double pay. So, yung double pay, pasukan na natin para times 2 ang sweldo. Anong niche ko? Secret, PM na lang. Iba-iba, eh. Kung saan swak. Yes. So, ayun guys, May 1st. May 1st, Miss Universe Philippines. And then, Saturday, this coming Saturday, eto na nga po, ang Aqua Boracay. Yes, Maharut, work from home. Aqua Boracay Challenge. This coming Saturday, exciting siya kasi for the first time, ito na yung gumagalaw na activities ng mga girls yung may movement. Kasi for the past days, nakikita lang natin mga contract signing, di ba? Hindi naman gumagalaw. So ito na yung first time. Medyo matipid lang nga, no, ang activities ngayon sa Miss Universe Philippines, no? Unlike ng mga before, may mga runway show, mga sponsor runway shows. Pero ngayon mukhang ito lang talaga ang activities. Aqua Boracay, and then National Costume on April 16. Yeah.
And then, I don't know kung ano may mangyayari sa Misamis. Baka doon mangyayari yung runway show kineso. Pero ayun, yun pa lang talaga yung confirmed. So, yun. Running top 5. Sige, mamaya, banggitin natin yan. Pero last Sunday, naglabas sila ng evening glam shots. Ayan, tamang-tama. Tanong ni Chinese yung character ng name. Sino pa top 5 mo sa glam photoshoot? Tamang-tama kasi kanina lang din, in-upload ko yung aking favorite sa evening glam shots. Yeah, in-upload ko. Japanese ba yan? Sorry, akala ko Chinese. So, yung top 16 yung pinili ko kasi sa top 16, sumabit si Adela Marshall kasi nag-iisip ako kung sasali ko ba si Adela Marshall or hindi. Kasi feeling ko yung eksena ni Adela Marshall doon sa parang pampagent, yung usual na mga pampagent gown, pampagent na eksena. Yun nga, very ANTM yung eksena. Ay, ang hinahanap ko nga, evening glam. So, sinabit ko siya sa top 16. Kevin, hello. Nasa top 16 mo ba sila Union? Yes, of course, Kevin. So, yun, sinabit ko siya, si Adela May Marshall sa aking top 16. So, number 16 ko siya. So, lahat ng mga viewers natin, guys, pinost ko na yung aking top 16 evening glam shots favorite. Kaya naging top 16 siya. Yan, nandiyan na yan. Naka-upload na sa TikTok, tsaka sa YouTube, tsaka sa Facebook page, Carl Loyola. Okay? Sabi ni Kevin, good job ka dyan kasi siya next katrio na natin. Pag-usapan natin yan mamaya, yung next katrio na daw si Bea, ha? So, ayun, top 16 sa Adela Marshall, nandun siya. Top 15, nilagay ko sa Iloilo Province, si Nicklin Hutay. Kasi nga, pinag-uusapan ulit natin, evening glam. So, dinifferentiate ko lang yung eksena ng evening glam dun sa pageant glam. Kasi alam niyo naman yung usual na pageant glam, di ba? Yung mga napapanood natin sa evening gown competition. Yung mga lioness hair, ang kakapal ng buhok, yung ang kakapal, ganyan, ang kakapal. Kasi mga usual na evening gown sa evening gown segment or evening gown competition. Ang dami. Karamihan ng mga gowns doon na nakita na natin sa mga evening gown competition. Ang dami ng gown na familiar na talaga ako. Like for example, yung sinuot ni Summer Island. Sinuot ni Kalibo Aklan. Sinuot pa ng iba na very familiar na sa atin yung gown. So, hindi ko na lang sila nalagay sa listahan kasi nga, very familiar na sa akin yung gown. And then, parang mukha na siyang yung usual na pageant gown. Or I mean, pageant look na sinusuot sa evening gown competition sa lahat ng mga pageant, mga pa-local or international or national. Pare-parehas. So, kaya yung listahan ko, napunta dun sa mga very simple, ang atake na hindi na madalas nakikita sa mga evening gown competition kasi nga ang category evening glam. So ayun, number 15 ko Iloilo Province. So kung hindi nyo kayo familiar, kasi wala akong photo dito. Teka lang. Nandito sa kabilang cellphone pero search na lang natin dito. Iloilo Province. So Nicklin Jutay, Iloilo Province. Bakit? Kasi ang slick. May description din yung content ko doon, ha. Ang slick ng look niya, yung not usual na nakikita natin sa evening gown competition. Hanapin ko lang ulit, ha. Nicklin Hutay. Yeah, Iloilo Province. Kasi nga evening glam, 'di ba? Evening glam. Ayan, evening glam. Ganto, evening glam, panggabi. Yan, kaya nilagay ko siya Nicklin Hutay, Iloilo Province. Kasi for me, very slick. Next up, number 14, Negros Occidental, Alex Colmenares. John Ray, hello. Ano na? Kailan tayo magkikita? Wala mga activities na baka next week na. Next week na siguro kasi ako Boracay na dito eh. Number 14, Negros Occidental. Again, not the usual na nakikita natin sa mga evening gown competition. Kasi nga ang category evening glam. So yeah, very luminous siya for me. Number 13 naman tayo. May nag-comment kanina, Batangas. Yes, that's my number 13. Kathleen Caseñas, Batangas. Ito, pageant gown to, yung mga gantong eksena. Pero, na-include ko lang sa list kasi Kat. Kasi nga, very striking, bold ang kanyang atake dito. And, yung gown na ito, yung cut, usual na nakikita natin sa mga evening gown competition. Pero,
First time ko nakita yung ganitong gown at bagay sa kanyang color. So, yeah. Kaya nasa listahan ko siya. Next, number 12, Kamigin. Erika Kadayday. Oo. Teka lang, may nag-notify sa akin na restrict daw yung live ko. Bakit? Kasi pinapakita ko yung mga pictures. Baka nga bawal. But anyways, number 16, Kamigin. Erika Kadayday. Number 12, Kamigin, Erika Kadayday. So, ayun, nakita nyo naman. Pageant gown din yun. Yung ganung gown. Madalas natin nakikita yun. Pero, gusto ko lang doon yung pagka-youthful. Youthful yung glow at radiant yung eksena doon ni Erika. Next, number 11. Mababa sa akin sa Cebu province actually. Number 11 ko lang siya. Yeah, number 11. Kasi medyo costume sa akin yung gown niya. Pero yung muka, ang ganda, malambot. Siyempre, wala naman tatalo talaga sa face card ni Nicole. Mukha talaga yung una mong titingnan, imbis na yung gown. Kaya number 11 siya for me. And number 10, Quezon Province, surprise. Hindi ko rin alam kung bakit nasa listahan ko siya. Pero yung number 10 ko siya, Quezon Province, Ella Evangelista. Kasi, radiant din yung glow niya dun sa picture. Yung ganung cut ng gown, actually, may papalikpik dito. Parang ganun yung gown ni McClellan sa Miss Grand International. So, yung eksena ni Ella Evangelista, okay naman for me. So, yeah, that's my top 10 to 15 or to 16. Number 16, Adela May Marshall. Number 15, Iloilo Province. Number 14, Negros Occidental. Number 13, Batangas. Number 12, Camiguin. Number 11, Cebu Province. Number 10, Quezon Province. Yun. Maharut, RHA, hindi yung gown niya nung nag-Miss Grand siya. Yung Miss Grand na pageant, Miss Grand Philippines. Diba? Yun yung gown niya. Yung may, hindi, sa baba pala yun. Yung gown pala ni McClellan, nasa baba yung palikpik. Yung Leo Almodal. Pero yung kay Quezon Province, nandito yung palikpik. Hindi ko lang alam kung paano nilalakad yun. Yung gown ni Ella Evangelista. Pag nilakad yun sa pageant mismo, sa evening gown competition. Pero hindi naman kasi pang evening gown competition na eksena. Kasi nga evening glam. But yeah, yun. Hello sa lahat ng mga viewers natin. What's up? So, ayun yung number 10 to 16 ko. Hindi ko na ulit papakita yung mga picture kasi kanina may nag-notify na na-restrict daw yung live kasi may mga pinapakita daw akong image na hindi daw akma sa mga viewers. Hindi daw akma yung mga evening gown. Pero ayun, yun yung number 10 ko. Number 9 ko si Bea Windorski. Lawin yun. Yung color ng gown niya, parang hindi yun yung color na appropriate sa kanya. For me, parang medyo, hindi lang siya nag-stand out dun sa kulay ng gown. Pero dahil nga, alam niyo yung hulma ni Bea Windorski, alam niyo yung hulma niya, at bagay sa kanya lahat ng sinusuot niya. Kasi nga, tangkad ni evening gown. Ang tangkad ni Bea. Kaya nasa number 9 ko siya. Pasok pa rin naman siya. Kasi kung i-compare mo naman dun siya sa iba, Bea Milan Windorski pa rin. Malakas yung dating. Ayan, sabi ni Maha, hindi bagay yung purple na gown. Ay, nag-agree ka din, no? Parang, naluom, tumiklop, parang ganun. Dun sa gown na yun, parang for me lang. Parang kulang styling ni Bea, sabi ni Jet. Ayun. Pag-usapan natin mamaya si Iloilo City, bakit wala sa top 16 ko, Number 8, Sultan Kudarat. Actually, yung gown ni Sultan Kudarat, yun yung usual na nakikita natin sa mga evening gown competition. Ganun-ganon. Simula nung nagganon, si Chelsea Manalo, halos lahat na nagganon na. Nagganon ang cut ng mga evening gown. Yung may kapal ng feather, ganon. Tube, ganyan. Pati sa mga local pageant, national pageant, lahat nagganon na, diba? So, kaya ako lang in-include si Sultan Kudarat kasi nga, may something siya dun sa picture. As in, kakaiba yung glow niya dun sa picture. As in, Sultan Kudarat. Heavy, ganyan. Parang, i-include mo ko. Parang ganun yung binibigay niya sa aking aura. Kaya in-include ko siya doon. Pero again, ang category nga kasi evening gown. For me kasi pag evening gown, yung mga simplihan lang talaga Mga simplihang eksena, ganyan. Pero ayun nga, si Jen Rose, pinag-isipan ko baka include ko siya doon. Kasi nga sabi ko, pageanterang gown to yung look niya. Hindi naman evening gown, pageantera Pero nilagay ko siya doon kasi nga may something doon sa picture niya.
Tapos, number 7 ko, Tarlac. Ayan. Si Marian, ayun, evening glam din yon. Kasi hindi naman ganun yung mga usual na nakikita nyo sa mga evening gown competition, yung bagsak na buhok, na ganun yung eksena ng gown. Yung gown niya, ang tawag doon, mermaid cut. Yung tawag doon, ganun na eksena, color red, rosy tone. So, nilagay ko siya sa number 7. And then number 6, Lina Riodong, Mountain Province. Yon, unusual din. Earth tone, anong tawag doon? Latex, yung tela. Yun. Tapos, very sexy. Not the usual na nakikita nyo sa mga evening gown competition. So, yun yung nasa number 6 ko. Okay. Number 9, La Union. 8, Sultan Kudarat. 7, Tarlac. 6, Mountain Province. Overall, pag-usapan natin mamaya ha, nilalatag ko lang yung aking top 16 sa evening gown competition. In-upload ko na rin naman yan dyan. Okay. Number 5, Pampanga. Alison Hetland. So, maraming na-amaze sa eksena ni Pampanga kasi nga pang Hollywood yung glam niya, no? Pang Hollywood yung eksena, mukha siyang Hollywood na star or mukhang foreign beauty queen dun sa post niya. So, number 5 ko na muna siya. Tinabi ko na muna siya sa number 5. Very sexy nga siya doon, no? Talaga nag-iiba-iba yung look ni Pampanga. Sabi nga, nagiging hunyango. Nag-iiba-iba yung look kasi iba-iba talaga yung style na binibigay niya sa atin, no? Kaya nasa number 5 ko siya. Then number 4, April Smith. April Smith, unusual din yung eksena. Yun, glam, evening glam. Unusual yung gown. Not the typical pageant eksena gown. Pero kung mahaba pa yun, mas maganda yun actually. Maikli lang yun eh. Yung eksena. Anong gown? Ratan nga ata yun, maharot. Pero kung mahaba pa yun, maganda yun. Pero number 4 siya. Bagay kasi yung kulay niya doon sa color ng gown. Yun. Number 4. Then number 3, Manila. Justin Felizarta. Kasi, ang simple. Di ba lagi ko sinasabi, mahilig ako sa minimalist. Yung malinis, simple lang tingnan. Tapos nakita ko siya, yung mababa yung yung sa may chest part. Anong tawag dun sa ganung cut, yung ang baba. So, naalala ko sa kanya yung mga beauty queens do mga unang panahon, nung early 2000. Neckline, planching neckline ba yung tawag doon? Yung pag yung neckline. Tapos kitang-kita yung dede. So, ayun. Naalala ko sa kanya yung mga beauty queens from early 2000. Tapos, ang ganda niya doon, ang ganda ng eksena niya. Na-imagine ko nga bigla si Justine, lumabas siya ng evening gown na ganun kasimple lang. Pati yung buhok niya bagay sa kanya. Tapos, pulido dapat yung makeup niya. Kasi maganda yung hulma niya ni Justin Felizarta. Tsaka maganda kulay na eh. Tapos, ayun, very simple. Yung simple lang yung atake. Yun. Kaya, nasa number 3 ko siya. The number 2, Bella Ismael. Bella Ismael yung aking number 2. Kasi nga, nakita nyo naman, wala naman siguro tayong pagtatalunan kasi halos lahat naman siguro ng listahan nasa top 5. Si Bella, diba? Kaya nilagay ko na siya. Naka-black siya and bagay sa kanya yung black, in fairness. Mukha siyang kontrabida doon. Mukhang kontrabidang beauty queen. Pero ang ganda ng aura niya doon, yung eksena niya doon, for me ha, kaya nasa top 2 ko siya. Yun. And then number 1 ko, si Roxy Bayens. Roxy Bayens, number 1 ko kasi malinis. Again, di ba gusto ko nga ng laging malinis lang ang eksena. Tsaka yung eksena doon ni Roxy Bayens, parang yun nga, tingnan nyo lang ako, look at me. Tapos ang ganda ng mukha, malinis, ganun. Tapos na-imagine ko ulit na lumalakad siya sa evening gown competition na ganun yung eksena. Na malinis lang, very minimalist, 'di ba? Kasi nga 'di ba parang umay na umay tayo sa mga beads, sa mga rhinestones. Parang gusto na natin ngayon mga tela-tela na lang, yung mga magandahan na lang ng mukha ang nilalaban. Kaya karamihan sa listahan ko, 'yun yung mga very simple lang yung eksena ng gown, minimalist nga, 'di ba? Yung walang mga masyadong kinang-kinang. Tsaka again, evening glam nga. Chinek ko din yung listahan ng ilan or ng karamihan. Halos lahat na nga ata ng listahan na check ko na kasi lumalabas naman sa feed.
karamihan din talaga ng mga bet nila naglalaro lang sa white and black tsaka sa mga minimalist na style. So doon ko napagtanto na talagang umay na nga ang lahat sa mga rhinestones or what. Talagang labanan ngayon mukha, face card. Kaya karamihan ng mga nasa list, same din talaga yung umakyat yung mga candidates na to, like 1 to 5, ganyan. Sir Jerome, hello. Roxy is not for MU. Dorsky talaga. Ay, pag-usapan natin yan mamaya. So, ayun yung aking 1 to 16 actually. So, sabihin natin bakit daw wala yung ilan. Like, for example, Iloilo City. Kanina may nagko-comment bakit daw wala sa Iloilo City. Actually, pinag-isipan ko talaga si Zesta ilagay kasi magaling umemote si Zesta sa mga pictures niya. Very, very distinct ang emote niya. Yung emote niya nung swimsuit, tsaka yung emote niya ngayon, sabi ko, very distinct ka, ang ganda. Parang si Zesta lang talaga to. Pero, kasi yung suot niya, dun sa yung sa evening glam shots, nakikita ko na kasi mga ganong damitan lahat sa mga national, local pageant, international pageant, yung mga ganong eksena. And, feel ko lang, hindi siya pumasok sa evening glam. Kaya hindi ko siya nilagay sa listahan. Tapos ayun nga, madalas ko na nakikita yung ganong eksena. Tapos, yung makeup niya, for me, parang nag-heavy ulit. Parang yung kasing heavy nung makeup niya nung swimsuit. Parang, ang daming nangyayari lang ulit sa makeup. Very contoured. So, ayun, hindi lang po siya pumasok sa listahan ko. Pero, actually, pinag-isipan ko talaga siyang ipasok. Kaso, hindi ko naman ma-ignore yung iba na, for me, deserving. Kaya hindi ko na lang siya nailagay. Yun, same with Kalibo Aklan. Yung damit ni Kalibo Aklan, nakita na rin natin kasi yun eh. Para siyang, hindi ko nga alam kung yung damit na sinuot ni Alexi Brooks eh. Pero parang ganun ang eksena. And then again, nagtalo na naman ulit sa akin yung eksenang evening glam versus pageant gown or pageant glam. Ganyan. Kaya, hindi ko na lang siya naipasok. Pero, pinag-isipan ko yung dalawang yan. Kung ilalagay ko ba 16, 17. Pero, hindi ko kasi lahat pwede ilagay. Kasi, mawawala ang essence ng topics pag dinamihan natin yung entry. At kung lahat natin ilalagay. Kaya, nauwi ako sa listahan ng top 16. Di ba, sumabit pa nga si Muntinlupa eh. Kaya, ayun. Thoughts about Nicole Borromeo? Sige, pag-usapan natin. Sir Jerome, nakakamiss ang Rampa Days. Oo nga eh. Sir Jerome, kahit medyo short stint lang yun, pero nakakamiss. Kasi first time ko yun na gumawa ng mga ganong eksena. Kaya maraming salamat, Sir Jerome. What can you say about Pampanga? Pampanga nasa ano pa rin naman siya. Sige, pag-usapan na natin si Ali. Nandun pa din naman siya, pero kasi itong linggong to, ano siya, parang linggo, Tuesday pa lang, no? Pero masasabi natin parang linggo to ni Roxy Bayens tsaka ni Bella Ismael. Last week, linggo ni Bella Ismael din yon kasi parang siya naman talaga yung nanguna sa swimsuit. Hindi nanguna, pero pangalawa siya, pangatlo, na mayagpag kasi halos lahat nag-a-agree na siya yung panguna, pangalawa, pangatlo, si Bella Ismael. Tapos ngayon sa evening gown, siya pa din. Kaya parang sabihin natin magiging linggo or linggo ni Bella Ismael. Kanina may nag-comment dito, dyan, si Lino ata yung nag-comment na sabi daw ni Bella Ismael, Miss Universe or nothing lang daw siya. Kasi kanina nagla-live si Bella, bago ako nag-start ng live, nagla-live din si Bella sa TikTok. And then, ayun, natuwa nga ako. Sabi ko, ito na yung wish ng mga pageant fans na mag-live si Bella sa TikTok. Ayun, nagla-live siya kanina. So, siguro napanood ni Lino dun sa live ni Bella kanina. Siguro may nagtanong kung Miss Universe or nothing lang siya. Tapos baka sinagot ni Bella, Miss Universe lang talaga siya. So, yun. Baka nga Miss Universe talaga si... Oo nga naman, Miss Universe lang talaga si Bella kasi nga, bago yan sumali, bago yan bumalik ngayong MUPH 2026, alam naman talaga niya yung directions na gusto niyang puntahan. Alam naman talaga niya yung goal niya na Miss Universe lang talaga. Kaya, bumalik siya for the Miss Universe Philippines, diba? Kaya, yun. Sa mga fans ni Bella, kung hindi niyo siya makikita sa Miss Universe, suit yung Miss Universe crown, Miss Universe Philippines crown, malamang runner-up position lang talaga siya. Or ano, ganyan. So, ayun, linggo ni Bella to. At namamayagpag na nga si Bella actually eh. Evening gown, itong evening glam. Though pictures lang naman to mga nakikita natin, pero panigurado magta-translate na to sa sa preliminaries or even sa finals, yung galawan niya. Magka-translate na yan eh.
Kasi, alam niyo naman kung paano gumalaw si Bella sa evening gown tsaka sa swimsuit. Nakita na natin yun yung 2000, di ba? Yung 2020, nakita na natin, di ba? Kaya, panigurado, papasok talaga yun si Bella. Pero yung Miss Universe crown, or Miss Universe Philippines crown, hindi pa natin alam kung sa kanya talaga. Di ba? So, yon. Tapos, si Pampanga naman, yan, sabi ni Jay Prelims bubulagayan. Kaya nga, yun nga din. Naisip ko nga, sabi ko, etong mga gantong eksena ni Bella, napapansin siya sa evening glam shots, swimsuit, kineso shots, ganyan, napapansin siya. Sabi ko, pagdating niya ng prelims, talagang aariba yan. Imposibleng wala dyan si Bella Ismael. Kaya, ayun. Sabi ni Archangel, what do you think is the reason bakit siya natatabunan si Bella noong nakaraang araw? Yung mga nakaraang araw kasi, bago lumabas tong mga gantong-gantong shots na to, wala kasing basis. Ang mga fanis, maingay yung mga nakaraang araw, maingay sina Windorski, sina Pampanga, sobrang ingay ng mga pangalan nila, si Tarlac, ganyan. Kaya natabunan talaga si Bella. Sila yung maingay sa social media, yung tatlo, ganyan. Pero natabunan si Bella. Kasi nga, maingay yung Holy Trinity. Tapos, ito na nga, lumabas yung mga gantong shots, showdown, showcase. Lumabas na nga, may bubuga kasi talaga si Bella, kaya nangingibabaw siya recently. Kaya parang, di ba, yung swimsuit nga, evening gown, parang sa kanya talaga, week niya talaga. Linggo niya, ganyan. Tapos, madalas ko rin sinasabi ng mga live ko, kasi nga, ilang beses na rin ako naka-attend ng mga activities na kasama yung mga girls. May talaga si Bella. Malakas yung presensya niya. Pag sa room, kunyari sa kwarto. Yun nga. Yun yung lagi ko sinasabi, pag sa kwarto, pag sa room, mararamdaman yung presensya niya na pagtingin mo gano'n, si Bella. Matatakot ka sa kanya. Kakaiba yung niya, yung presence niya. As in, yung presence niya, kakaiba. Malakas talaga yung dating niya. Kaya, yun. Pero yun nga, bagit ko kanina, may nag-comment kasi, Miss Universe or nothing lang daw si Bella. Miss Universe Philippines or nothing. So, kung hindi nga sa kanya, baka makikita na lang natin siya sa runner-up post. Yun. O, punta na tayo kay Pampanga. Si Pampanga naman, na-maintain niya lang yung status niya. Hindi siya yung ganun. Dire-diretso lang siya. Minsan gaganon, tataas ulit, gaganon. For me, ganun siya. Kasi itong evening glam shots, naglalaro lang ulit siya sa 1 to 5 eh. Hindi siya number 1, hindi siya number 2, hindi na siya number 3, pero na number 5 siya. Yung swimsuit showcase niya, ganun din naglalaro sa number 5. Naglaro siya sa 1, 2, 3 nun eh. So, tama lang. Ganun. Tama lang. Tapos, si Windorski, parang yung swimsuit shot ni Windorski, ganun din, parang kagaya ni Pampanga. Number 4, number 5. Pero itong evening gown, parang hindi niya to forte. Itong evening glam shots, parang hindi niya to naging forte kasi bihira mo siya makikita sa 1 to 5 ng listahan ngayon. So, ibig sabihin nun, hindi siya naging bet ng karamihan ng mga pageant panis, vloggers, content creators kasi hindi mo makita yung name niya sa 1 to 5. So parang from ganon, gumanon. Pero sure Windorski kasi siya eh. Gaganon yan. Tataas ulit yan. Kasi nga, siya si Windorski. So ayun, overall, sino ba yung mga naging consistent? Kasi di ba evening glam shots na to, so parang tapos na. From yung portrait nila, yung mukha, swimsuit, tas evening gown. So, sino ba yung mga naging consistent? Pwede natin sabihin Pampanga, si Hetland, si LU, nandyan pa rin, masasabi natin consistent siya. Si Baguio, si Roxy Bayens, yan. Si Bella, ayan, silang 4. Si Bella, tsaka isa pa. Teka lang, natingin lang ako sa listahan ko. Isa pa. Sino pang isa? Tarlac, hindi eh. Cebu City. Si April Smith. Oo, bakit consistent si April Smith?
Kasi minsan hindi wala siya sa 1-2, minsan wala siya sa 1-2, 1-2, 1-2, hindi siya naglalaro sa 1-2, 1-2. Pero yung pangalan niya lagi nandun sa gitna. Like 4, 5, 4, 5, 5, 6, ganon, 4, 5, 5, 6. Si Nicole Borromeo kasi may time na bumaba talaga siya. Nasa 10, 11 siya naglaro. Guys, yung sinasabi ko lahat ng listahan na to, lahat ng mga pageant pages, content creators, vloggers, or even sa mga comment sections pag nagbabasa-basa ako. May time talagang bumababa si Nicole Borromeo. Unlike si April Smith, pag nag-observe ako, yung mga pangalan niya yung nga, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6. Ganon. Oo, hindi ko to listahan na. Baka sabihin, listahan mo lang yan ha. Pag nag-observe ako sa lahat ng mga pages kasi halos wala akong ginawa kundi magbasa. Mag-observe kasi yun yung trabaho natin. Kaya yun yung napapansin ko. So again, sino yung naging consistent sa lahat ng mga naging consistent? Baguio, Taguig, Pampanga, La Union, tsaka Cebu City, si April Smith. Si Tarlac may times na bumaba may time na bumaba si Tarlac. Swimsuit mababa siya minsan. May mga karamihan ng mga listahan mababa siya sa swimsuit, even tong Evening Glam. Parang wala siya sa 1 to 5 ganun. So doon lang ako nagdepende. Pero syempre, nandun pa rin si Tarlac. Hindi man natin maaalis yan. Yun. Based lang sa pag-a-analyze ko kasi nga nakikita ko nakikita natin yung mga pages, yung mga comments, ng mga tao na nakikita natin, tapos napapagtanto natin. Kumbaga sa reporting, ma-analyze mo siya. Gagawa tayo ng Excel, ganun. Tapos, kukompute mo. Makikita mo maano mo agad yun. So, yun. Yun. Sa inyo ba, sino? Basta yun yung base sa aking pag-a-analyze. Sa inyo ba, sino? Ipapalabas ba natin? Kasi ipapalabas naman siguro yan. Baka may live stream yan. Kasi mangyayari yan sa Pangasinan. Nagbentahan na sila ng ticket. Yes, ilalabas yan. Spreadsheet. Kung may spreadsheet ako, wala. Notepad. Actually, ito, binabasa ko, notepad. Dito nakatali. Wala yung total yung mukhang report talaga. May mga formula. Pero madali mo siyang ma-analyze sa utak mo lagi pag nababasa mo nga, di ba? Pag nakikita mo lagi. Kaya yun, doon na lang ako nag-rely. Wait lang, tinitingnan ko ulit yung listahan ko. Doon na lang din ako nag-rely. Okay? Sabi ni G, sino daw ang umangat ngayon? Itong evening gown, sino yung umangat ngayon? Taguig and Baguio. No doubt. Taguig and Baguio. Pag bibisitahin nyo lahat ng mga nag-a-analyze ngayon, lahat. Gusto nila Taguig at Baguio. Linggo nila to. Ayun. Jazzler. Ba't walang ingay ang MU page ngayon? Pinakatahimik. Actually, nasagot ko na yan, Jazzler. Yung last live natin, sinagot ko na rin to. Bakit walang ingay? Totoo naman talaga. Hindi naman talaga ganun kaingay unlike 2024 or 2025 edition. Totoo naman talaga. Kasi nga po, Jazzler, kaya hindi ganun kaingay. Kasi rin, yung names ng mga candidates natin ngayon, hindi siya yung katulad ng mga Atisa Manalo, may Iliana Aduana, may Chelsea Fernandez, or even may Winwin Marquez. Hindi kasi talaga siya katulad ng ganun. Kaya hindi siya ganun kaingay. Pero sabi ko nga din nung last live ko, kung talagang panis ka at kung talagang taga-subaybay ka ng mga pageants, ganyan, hindi mo naman iisipin na hindi maingay. Kasi kung titingnan mo naman itong mga candidates sa ito, di ba? Ngayon nga, di ba, nagra-rank tayo, ang dami natin gustong isali sa rank. Kasi nga, lahat naman sila performer. Hindi lang siguro natin chine-check kasi nga, hindi natin gusto yung mga candidate kasi di ba gusto natin lagi, Iliana! Ganon yung mga heavy names na gusto nyong sumali, na mga wishlist na wala sa listahan. Kaya masasabi nyong hindi maingay, di ba? Kaya ganun siya. Pero again, kung titignan nyo naman yung mga girls, di ba? Mga caliber naman talaga. Halos nag-aaway-away nga tayo ngayon sa ranking. Kasi nga mga performers to mga girls, di ba? Nung 2020 at 2021 edition, kaya siya maingay. Kasi pandemic yun. Lahat tayo walang ginagawa. Lahat tayo tutok sa social media. Di ba? Lahat tayo tutok. Wala tayong mapanood. Mga Thai na BL, Korean na sa Netflix, yun lang ginagawa natin. Kaya maingay siya kasi yun lang yung tututukan natin. 2022, maingay siya kasi yun na yung Celeste, Michelle D, ganyan. Bardagulan nila yun Polinamelings, kaya maingay siya. Same with 2023.
Yun. Sino rank 1 mo, kuya? Medyo late. Pusang ina mo naman, relate ka. Rank 1 ko, Baguio. Baguio. Kasi, ang linis talaga. Ang linis eh. Yung unang tingin mo dun sa picture, yung wow. Ang ganda ng mukha. Ang linis. Ang linis. Ganyan. Evening glam. Di ba pag sabi ng evening glam? Evening glam. Yung pwede mong pang rampa, attend ka ng ng awards night. Ganon. Attend ka ng awards night na malinis ka lang. Ganyan. Or even evening party. Ganon. Corporate evening party na kailangan malinis lang, sophisticated, maganda, ganun. Yung hindi mukhang kontesera, hindi mukhang papageant, ha. Ayun. Yung iba din kasi buhok dun sa evening lang, mga pampageant na yung kakapal, mga lion hair, na antitigas ng mga buhok. Sabi, hindi na to pang evening glam. Kaya, dead man na muna. Ayun. Lakas maka-artista ni Baguio. Grabe sa damit. Artista naman din kasi siya, Hugo, di ba? Kaya lakas maka-artista, di ba? Archangel PH, tanong lang, di ba sa atin, marami pa tayong bala sa MU, pero sa Thailand ba? Next kay Vina, meron pa ba? Ayan. Sagutin muna natin sa Archangel, kasi iba yung tanong niya. Jet, thank you sa gift. Kung marami pa daw ang balang Thailand, marami pa naman kasi may mga bago na sa kanila, yung mga bagong sibol. Ito nga sinasabi nababasa ko rin, sinasabi ng ilan, after daw ni Vina, parang nandyan pa si Jazzy, si ganyan. Or yung runner-up ni Vina last time sa Miss Universe Thailand, yan, nandyan pa. Yun daw yung mga bala ng Thailand. Pero hindi ako naniniwalang bala sila. Kasi feeling ko mga hype lang sila eh. Yung mga hype, unlike dito sa atin na pag sinabing si ganito, si ganyan, si ganon, ang susunod. Hindi sila hype. Sila talaga. Pero pagdating sa Thailand, feeling ko mukhang hype lang sila eh. Kaya naniniwala akong parang after ni Vina, wala na. Bakit? Kasi si Vina, iba yung kasikatan ni Vina compared dun sa mga sinasabi mga pangalan sa Thailand like Jazzy or even si Prao na mga runner-up ni Vina last time. Iba si Vina, iba yung caliber ni Vina. Yung caliber ni Vina na yon, hindi siya katulad ng caliber ng dalawang sinasabing pangalan na si Prao, si Jazzy. Unlike dito sa atin, magsabing ganon, si ganyan. Kayang tumapat dun sa level ni Vina. Pero pagdating dun sa Thailand, si ganito, parang feeling ko hindi kayang tumapat sa level ni Vina. Kaya feeling ko wala na silang bala. Feeling ko hype lang talaga yung dalawa. Parang hype niya, yung hype nilang dalawa katulad ng pang-hype kay 2014 Intercontinental. Sino to? 2014 Intercontinental. Yung hinype din ng mga pageant fans na naging supranational. Yung sabi ko, hindi ko mag-gets yung hype dito. Pero ayun, parang feeling ko hype lang sila. First one yun. First one. Mga hinype din ng mga pageant fans. Ay, baka ganun na lang ako. Anong ka-hype-hype dito? Anyways, Natcos, April 16. April 16, Pampanga. And, Aqua Boracay, guys. This coming Saturday. Ngayon yung live, hindi ko alam. Again, kung may live. Kasi naalala nyo last year. Di ba mga timbahay tayo last year sa Aqua Boracay? Walang live stream. Ang Aqua Boracay last year, walang live stream. Naalala niya, nag-ano tayo, di ba nagla-live tayong kanto? Tapos nanonood tayo. Hanap tayo ng mga nagla-live na mga nandun sa Aqua Boracay. Tapos yung mga nagla-live na nandun sa Aqua Boracay. Nababan pa sila. Nakakat yung live nila kasi nagla-live sila. Kasi nga si Aqua Boracay, ang nagla-live kasi nito, Aqua Boracay, hindi naman Miss Universe Philippines. Kasi nga, sponsor event to. So, mismong Aqua Boracay nagla-live. Ang ginawa last year ng Aqua Boracay, dinilayed telecast nila. Ganyan. Delayed telecast. Kaya napanood natin yung mismong Aqua Boracay, delayed na. Nauna na yung mga nagpo-post na media or even mga tao na nanonood live dun sa Aqua Boracay. Tapos naalala ko last year, ang pinapanood natin, may pinapanood ako nagla-live, ang POV ko nasa Kisame. Kasi nagla-live siya nasa balkonahe. Naka-check-in yung nagla-live nasa balkonahe ng Aqua Boracay. Yung room niya. Tapos yon, kaya mukha nasa Kisame kasi nasa taas siya. Tapos nasa baba yung screen. So yung Aqua Boracay sa Sabado, hindi ko alam kung may live sila. Pero i-announce naman nila yon siguro prior mismo dun sa event na, may live kami, dito kayo tumutok. Kasi yung batch nila, Chelsea Manalo, 2024, nag-live ang Aqua Boracay nun eh. Pero in 2025, hindi nag-live yung Aqua Boracay. Kaya hindi lang ako sure ngayon 2026, pero abangan na lang natin.
Okay? Sabi ni Jasler, sino mas malakas, Vina or Gazzini in terms of performance? Para magka-level lang naman. Pero yung feeling ko, yung engagement sa tao, yung parang parehas lang eh. Kasi si Vina, Thailand, dito sa atin, syempre, Gazzini, parang parehas lang naman. Pero kung sino may pinakamalaming, as in solid supporter, si Vina, pagdating dun sa Thailand. Kaya, sige, sabihin na natin si Vina. Kasi halos lahat, Vina talaga, pagdating sa Thailand. Jet! Nasagot ko na yung how about first wang ng Thailand. Di ba, yun nga yung comment ko kay first wang kanina. Sabi ko, hindi ko rin magets yung ano meron kay first wang. Kasi parang never talaga ako nalakas sa kanya or what. Di ba na-hype yan dito sa Pilipinas? As in, sobrang hype yan ni first wang dito. As in, hindi ko talaga siya naramdaman na, bakit? As in, ganoon. Hindi talaga. At hindi ko alam. Tangkad kasi niya. Pero yung face value, hindi ganong face value eh. Hindi katulad nila Obdam ni Vina or even ni Antonia na alam mo kung bakit. Alam mo kung bakit silang tatlo. Obdam, Vina Prabinar, tsaka si Antonia First Leal. Diba? As of now, kuya, sino po ang MUPH mo? MUPH mo? As of now, sino ang MUPH ko? Dalawa lang, Pampanga or La Union. Pampanga or La Union. Sabi ko rin naman kanina, sila din naman yung dalawa sa 5 consistent. Nabanggit ko na kanina yung mga consistent ko for me ha. 5 consistent simula na nag-start tayo. Yun, nabanggit ko na. And for me naman, nandun naman yung dalawa. Sa 5. Kaya, Pampanga or La Union. How about your thoughts about MUPH to Gegaraw? AJ Ramirez, hello. She's okay naman for me. Pero ayun nga, hindi kasi siya talaga napapansin. But lumalaban naman talaga si MUPH to Gegaraw. But unlike dun sa other names na nababanggit natin every time, at yung mga sobrang visible din naman sa mga social media, ayun, kailangan pang, tumutok pa talaga at lumaban. Jasler ulit. What if Dark Horse naman mala Chelsea manalo? Wala namang problem, Jasler. Pero kung sino mang Dark Horse yan, malamang yung pagka-Dark Horse niya, hindi naman yung sobrang Dark Horse. Yung pagka-Dark Horse niya, yung Dark Horse na nandyan din naman lagi sa listahan. Kasi si Chelsea, hindi naman Dark Horse talaga. Nandyan si Chelsea, di ba? Paulit-ulit tayo lagi. Si Chelsea, hindi naman siya yung Dark Horse. Nababanggit siya eh. Yung at one point, nagna-number 1 siya, nagna-number 2 siya. Naalala yung yung portrait shot nila, maraming mga listahan na nag-number 1 si Chelsea doon. So, portrait shot. Kaya nandyan talaga siya nung time niya. Preliminary competition, maraming listahan na nag-top 5 siya. Ako nga sa listahan ko noon, top 3 ko siya. Si Chelsea Manalo, 'di ba? Preliminary competition stand out. Number 3 ko noon si Chelsea Manalo. Kasi nandyan talaga siya nung time niya. Kaya kung sino man Dark Horse yung ngayon, hindi naman siya yung Dark Horse talaga. Dark Horse na nandyan din. May nagtatanong, Art Archives, hello, Rabia ba Dark Horse? Dark Horse siya, pero again, yung pagka-Dark Horse niya, hindi naman talaga yung Dark Horse na hindi mo alam kung saan ang galing. Kasi si Rabia, nandyan talaga siya noon time niya. Nung closed door interview, napansin na siya. Nag-number 1 na siya sa lahat noon. Even me, napansin ko siya noon. Na, sino to? Ganyan. Tapos doon na nag-umpisa. Kaya pagka-Dark Horse niya, hindi talaga yung Dark Horse. Kaya kung sino man yon, sino ba yung parang, hindi naman Dark Horse, pero laging nasa baba ng listahan. Siya yun. Yung mga ganyan. Pero naniniwala ba kayo na Dark Horse talaga? Yung mananalo ngayon? Parang hindi eh. Parang nandun lang yan sa 5. Ibibigay lang yan dun sa 5. Kung sino man kay Pampanga, kay Hetla, kay Pampanga, kay La Union, kay Tarlac, kay Sultan Kudarat, or even kay Taguig, or kay Baguio, or kay April,
Kung sino man yan doon, mukhang doon lang yan ibibigay. Parang ganyan. Diba? Pag-usapan naman natin ang male pageant. Kasi may nag-comment dito. Sino daw ang sino daw ang bet mo? Ito, sabi ni Anything BL. Sino ang bet mo sa Mr. Pilipinas Worldwide? May content ako dyan. May content ako sa Mr. Pilipinas Worldwide. Ano ba yung content ko? First, hot picks. Pero mukhang sila na rin yon hanggang dulo. Meron akong top 3 na guys na sinabi doon. Kasi sa Mr. Pilipinas Worldwide, di ba dati naalala nyo? Like ko sinasabi, ang top crown Mr. Pilipinas Worldwide, supranational. Siya yung top crown dyan. Yun naman talaga kasi yung top crown kasi nag-umpisa Mr. Pilipinas Worldwide. Initially, supranational talaga yung nilalako na yung pinakamataas na corona. Umakyat lang na naging international kasi nga si Kirk nanalo, 'di ba? Nanalo si Kirk, 'di ba? Tapos, nangyari last edition, huli nilang binigay yung international at global. Jeter Paloma and Kirk. Kasi nga silang dalawa yung heavy names talaga sa kanilang binigay. Kaya umakyat yung international sa top crown. Kasi iba nag-aaway-aaway. International ang top crown nila. Hindi international kasi yung inaugural edition ng MPW, yung international, ano pangalan yan? Special title kasi diba dalawang Mr. International Philippines. I mean, international pageant. Yung Philippine-based tsaka Thailand-based. Kaya yung nag-start ng inaugural ng MPW, itong Mr. International, parang bonus title lang siya na in-award nung kay Jefferson Bani. Parang international ambassador, parang ganyan. Until nung last year, si Kirk Bondat, nakuha niya yung international title. And then, siya yung nanalong international. Kaya, umakyat talaga yung international title, di ba? As in, sobra. Kaya ngayon, sila na yung yung kino-consider kong highest crowns, global, international, supranational. Tatlo. Yung tatlong yon. Yun. So, sino? Yung tatlo. Yung sa tatlong koronang yon, ang inaay ko lang doon na pwedeng kahit saan pwede doon. Syempre, si MJ Ordiliano, kahit saan pwede siya doon. Si MJ Ordiliano, kahit globe, international, supranational, kahit saan mo itapon, pwedeng-pwede. Pero si MJ kasi, ang bet niya, supra talaga. So, parang siyang supra or nothing. Binanggit niya rin yon sa isang video na napanood ko dito sa social media. Supra or supra lang talagang gusto niya. At kung sa supra siya mapupunta, mas okay. Kasi gusto natin, di ba sa supra, yung pag Philippine delegate, mukhang Pilipinong-Pilipino. Mukhang Pilipinong-Pilipino na moreno. Ganun. Na malaking lalaki, tangkad. Yun, bagay na bagay si MJ. For the longest time, lagi natin sinasabi sa Supra, gusto natin yung mga foreign looking. Like, Balbasarado, foreign looking. Kaya nung sumali si Kirk Bondat sa MPW last year, lahat inaay siya for Supra. As in, Supra, Kirk. Pag Supra ka, lahat inaay siya ganun. Only to find out na Mr. International ang ibibigay sa kanya. Tapos inilagay dun si Kenneth Kabungkal. Si Kenneth Kabungkal, perfect din naman for Supra. Ang problema kay Kenneth, medyo nasa short side. Pero pagdating naman yun sa Supra, umarangkada naman, di ba? Kaya hindi mo rin masasabing hindi uubrang short side sa Supra. Tapos, ako, gusto ko nga, for the longest time, gusto ko nga yung mga foreign looking, Balbasarado, ganyan. Until si Kenneth yung pinadala last year. Tapos, uubra din naman pala yung mga ganong eksena. So, bakit hindi ulit tayo bumalik sa ganong eksena? Well, yun lang naman talaga yung nasa roster ngayon. Wala naman masyadong foreign looking na may dating. Si MJ Ordiliano na yung pinakamalapit. Kaya, bet na bet ko siya for Supra. Kaya, tsaka, simula na nanalo si MJ sa Mr. International Philippines. Nag-runner-up siya sa Mr. International 2022. Nag-runner-up siya doon, diba? Marami na nag-root sa kanya for Supra. Kaya, bakit hindi? E di, go na. Ipadala na sa Supra yan. So, yun. Go na for MJ Ordiliano kung bet niya. Pero kahit saang dun sa tatlong binanggit ko, pwede rin naman. Tapos, may isa pa. Si Alba, si John Wayne Alba, pwedeng-pwede din. Diba? Pwedeng-pwede din si John Wayne Alba. So, go na for John Wayne Alba. Kasi tangka din ni John Wayne Alba, tsaka very Filipino.
Tsaka, guys, yung supranational ay European-based pageant. Si John Wayne, lumaki siya sa Italy, Europe. So, baka yung humor niya, baka swak din pagdating doon sa Supra. Tsaka pare-para silang very playful di ba? Parang playful din naman ang gusto nila Yun. So, baka swak lang din naman So, pwede na. Ganun. Si Godfrey, pwede din. Si Godfrey Murillo, pwede din. Pero yung personality lang ni Godfrey, doon lang ako medyo na nagda-doubt. So, kailangan pa ng more personality. Same with John Paul Gundayaw. Si John Paul Gundayaw, JP Gundayaw, tangka din, very Filipino. So, pwede rin siya doon. Ang concern lang kay JP, communication skills. Kasi, Supra, di ba? Alam niyo naman sa Supra, labanan din yan ng com skills. Meron sila dyan mga talakang portion, ganyan. So, baka nagmamatter lang yon. Baka malaking chunk din ng score, puntos, magpupunta dun sa talakan portion. Pero yung apat yon, yung apat na yun na binanggit ko, kahit saan mo itapon, pwede na. Again, sino ba yung apat na yon? MJ Ordiliano, John Wayne Alba, Godfrey Murillo, and JP Gundayaw. Kahit saan mo itapon yun, pwede. What about John Bonifacio? John Bonifacio International. Kasi 'di ba international hubaran sila. So saktong-sakto na doon si John Bonifacio. Tsaka gusto nila yung mga cutie-cutie ata, 'di ba? More on the artista side. 'Di ba? Relax naman ang dating ni John Bonifacio. Hindi ko lang siya mailagay sa Supra. Kasi nga again, yung Supra, may talakan portion sila. Yung 'di ba, may live chat sila. Talakan talaga, ganun. So, baka mas uubra lang din yung mga nakakapag-Ingles talaga. Like MJ Ordiliano or even John Wayne Alba. Sino yung susunod? Gian Gudicelli. Tangka din kasi ni Gian Gudicelli. Parang kahit saan mo itapon Pero mas parang bagay si Gian sa Manhunt. And then, Enzo Bonoan. Nakalimutan ko. Kahit saan mo rin kasi itapon si Enzo Bonoan Kaya, swak din kahit saan. Pero minsan, syempre, kung face card talaga yung apat na nabanggit natin kanina, yung mga nauna. Sa male pageant kasi, minsan sa male pageant talaga, lalo na sa international, face card talaga ang labanan. Yung mga nanalo last time, face card. Though hindi ko naman sinasabing hindi face card si Enzo, cutie si Enzo. Actually, crush ko nga siya, pre-pandemic pa kasi coach si Enzo, di ba? Tagal ko na siya pina-follow sa Instagram, crush ko yan sobra. Though hindi ko naman siya sinasabing hindi siya face card, ganon. Pero kung face card kasi mas face card yung mga kanina. Yun lang, kailangan lang siguro na matinding face card. Pero kung pwede mong itapon din si Enzo kahit saan. Feeling ko nga mag-global na yan Feeling ko global na yung ibibigay dyan. Kaya, go na. The rest of the boys, sa mga sumunod ng corona talaga. Sumunod ng titles. Diba yung mga naiwan pang titles? Eco, Cosmo, Eco International, diba? Cosmo, Man of the Year, Ano pa yung mga naiwan? Basta doon. Tsaka karamihan naman sa kanila gusto naman Cosmo talaga Yung Cosmo na pageant, Mr. Cosmopolitan, yung kay Marcelino. Karamihan naman sa kanila, ganun yung sabi, gusto nila ng Cosmo. So, yun, the rest Cosmo. Manhunt, yon. Pero kung Manhunt pala, yung modelist sana, yung pang runway. Yung pang runway, ganun. Wala na bang Man of the Year? Wala nang Man of the Year. Talaga, Jay. Sayang naman. Pampadami din sana. Pero ewan ko, confirm natin yan kung wala nang Man of the Year. Yung kay Maiko Toledo. Ayun. Pero yun. Sino pa ba? So, yun lang naman, yung mga inaay ko dun sa male pageant. Mr. Pilipinas Worldwide. Kayo ba? Walang in-announce. Walang in-announce na may wala nang in-announce. May nag-post. Sige, search ko mamaya. So, yun lang naman. Anything BL. John Bonifacio for Mr. Cosmopolitan. Si John. Paano ba? Saan nyo ba ilalagay si John Bonifacio? Saan nyo ba ilalagay si John? Manhunt?
Feeling ko pwede siya sa manhunt kasi parang pareha sila ni Raven Lansangan. Parang pareha sila ng hulma. Na kay Elite Pageantry. Talaga. Ano kaya yung bagong title? May dadagdag kaya tong Mr. Pilipinas Worldwide. Sige, balikan ko nga yan. Sayang naman ng Man of the Year, 2 taon din hawak nila yun ng Empire. Oo, 7 na daw. Pito na daw. Including na dyan yung first and second runner-up sa 7. Kung 7, 5 na yung 5. So, baka biglang mawala yung live ko. May nag-a-appear na naman sa harap. Anyways, how about Kalibo Aklan? Okay, Kalibo Aklan, MUPH. Nabanggit ko na kanina. Okay naman si Kalibo, si Imelda. Baka sa ako Boracay man laban siya. Kasi ito mga binabanggit naman natin kanina, mga photos lang naman, ganyan. Submission. So baka pag may mga movement na yung activities, yung mga gumagalaw, baka naman manlaban naman talaga. Excuse me. Kaya pag nalaban, baka naman umarangkada din. Dirty Girl, thoughts sa Binibining Pilipinas. Ayan, Binibining Pilipinas, nag-start na yung application nila, submission of application. Actually, wala akong kilala kundi si Jarina Sando lang. Yung iba, may recall yung pangalan. Yung iba sa BBP may recall yung pangalan. Ay, siya yung ganon. Pero hindi naman heavy. Ayun, kilala ko lang ganun. Pero yung pinakakilalang si Jarina Sandu. Si Sasha Lacuna, not sure kung nagpasa sila online. Same with Gwen Soriano. Ang balita kay Gwen Soriano, nagpasa niyan online ng application. Tsaka Sasha Lacuna. Pero mako-confirm natin yan sa callback. Pag napakita tong dalawa, doon natin mako-confirm. So, pag nagkataon, rematch siya nila Jarina Sandu, Sasha Lacuna, at Gwen Soriano. Ayun. Pero hindi natin sure. Tsaka kung sila naman yung tatlo na makikita dyan sa BBP, panigurado naman lalaban dyan yung mga bago. Kasi promising din naman yung mga bago. Nakita ko nga sa social media din yung mga nagpasa ng application. Mga promising din naman. Hindi lang natin kilala, pero promising naman. Kaya hindi rin naman sure yung tatlo if ever. Quezon Province, nabanggit ko kanina, may nagko-comment kasi, how about El Evangelista? Yes, umaarangkada na rin siya. Actually, nasa topics ko siya sa evening gown. May potential to si Quezon Province. Ang humihila lang talaga dito. Or I mean, kaya bakit hindi siya napapag-usapan kasi galing siyang Philcom. Ito yung karamihan or kalimitang issue, concern pag galing Philcom. Walang masyadong fanbase kasi galing Philcom. At hindi rin sila masyadong tinututukan kasi galing Philcom. Pero may potential din siya. Arellano, si Marian, napag-usapan na rin natin kanina. Yung status ni Marian as of now ay okay lang, pantay lang, sakto lang. Kasi wala siya dun sa most consistent ko na top 5 na girls. Nandun lang siya pero hindi ko masabing consistent siya. Kasi may mga times na bumaba talaga siya sa listahan. Though hindi naman yung mababa, pero wala sa 1 to 5, ganyan. Teresita Sen Winwin Marquez, next year thoughts. Next year thoughts? Teresita Sen Marquez, next year. Mukhang hindi na rin siya interesado. Mukhang hindi na rin talaga. Occidental Mindoro daw sa BBP. Sino siya? Sino? Si Eloy sa bababalik? Hindi ko din alam. Hindi ko din alam. Batangas po. Si Batangas ay naandyan lang. Si Batangas naman, so far, so good. Okay naman sa lahat. Nandyan lang din siya. Kasi tapos na tayo sa mga submission entry. Ito yung mga submission entry. Yung portrait, swimsuit, evening gown. Tapos na tayo, no? So, sino ba yung mga laging nasa listahan? Yung mga laging nandyan. Ayan, so far, okay naman si Batangas. Nandyan naman siya. I am nobody. Ito, sabi ni I am nobody. Who are you? Sabi ni I am nobody. Hello, Sir Carl. I notice parang hindi mo bet
si Miss Iloilo City. Kailan ka ba nakapanood ng live stream ko? I am Mr. Nobody. Pang ilan nood mo ba to? Ngayon lang. Ngayon, yung mga previous live stream ko, lagi kong bukang bibig ko na nga si Sesta lagi. Ano sasabihin mo sa akin? Ngayon, yung evening gown, nabanggit ko na rin kanina kung bakit hindi ko siya nilagay. Ang haba ng explanation ko kung bakit. Okay, replay mo na lang tong live stream natin. Tsaka yung mga past live ko, nasa YouTube lahat. Carl Loyola. Sa mga late guys, sa mga check nyo lang, YouTube Carl Loyola. Ilang beses ko binanggit si Zesta doon. Halos bukang bibig ko lagi si Zesta, kung alam mo lang. Who's your top 1? Wala pa akong top 1, top 2, top 2, Pampanga and La Union. Sincerely, Ruru, pinaka-boring na edition ng MUPH so far. Hindi naman kita masisisi kasi pare-pares naman tayo ng sinasabi. Pero na-explain ko na rin kung bakit siya mukhang naging boring or hindi maingay. Ngayon, hindi mo naman siya... Oo, ayan yung yung thoughts mo. Pero yun nga, lagi ko sinasabi na siguro nga kasi wala dito yung mga heavy wishlist, heavy names. Pero again, kung pageant fanies ka nga, hindi naman din boring, di ba? Kylie, sa extra with Del, si Bella ang bet na bet niya. Talaga. Speaking of Bella, di ba nakausap namin si Windorski, ni RJ, last Thursday, nasa event kami. Si Bella daw, siya yung favorite ni Windorski. Kasi pageant fan si Bea Windorski. Pageant fan sila ng nanay niya. So, nanonood na sila ng MU page dati. Pa 17 or 18 lang ata si Bea noong 2020. Favorite daw nila si Bella. Tapos, sino mag-aakala na ngayon, ngayon 2026, makakalaban niya si Bella. Tapos 23 years old na ngayon si Windorski. Makakalaban niya pala ngayon si Bella. Nakakatuwa. Tapos, 'di ba, yun nga, lagi siyang inuugnay, nare-relate kay Catriona. Kasi may nag-comment din dito, si Kevin nag-comment kanina. Siya daw ang next Catriona. So, aware si Bea doon, sabi ni Bea. Yes, I'm aware, ganon. Pero iniiba nila yung mukha, style, tinataliwas nila kay Catriona para hindi mapag-compare. May time pa nga na yung kilay nga ni Windorski, iniba nila para lang maiba kay Catriona. Ginawa daw nilang Liza Soberano. May time daw na ginagawa niya Liza Soberano yung kilay niya para lang maiba kay Catriona. Kasi ayaw niya laging ma-compare na next Catriona or similar with Catriona. Gano. So, gano'n na eksena na Windorski. At open siya kahit anong title. Kahit anong title lang ibigay sa kanya, open siya. Kasi nga, gusto niya talaga ma-represent yung Philippines. So, kahit anong title, okay siya. Ganyan. Anong title po ba pwede sa may anak at asawa? Title sa may anak na asawa, Miss Universe Philippines lang ata. Miss Universe Philippines lang ata. Anyways, so ayun, mahaba na tong live natin, lampas 1 oras na. Guys, again, naglabas na ako ng aking top 16 hot picks for the evening glam shots. Nandiyan na yan, naka-upload sa lahat ng platform natin, YouTube, Facebook, TikTok. And sa mga late po, ayan, ina-upload ko rin po to sa aking YouTube, Carl Loyola YouTube. Ayan, sa mga manonood sa Boracay next Saturday. Hindi po tayo magkikita-kita kasi wala po ako sa Boracay, pero magla-live tayo. Ayan, susunod natin live, Aqua Boracay Challenge na. Then, Pangasinan, National Costume, and then Misamis Tour. Yan yung mga inaabangan natin. Okay? So, yeah, maraming salamat ulit. Bye-bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.